atong text makita sa 1 Corinthians chapter 10 verse 11. So, nagatingon diha. So, whether you eat or drink, or whether or whatever you do, put it all for the glory. Amen. Walang puta. Most Christos, heaven once, O Lord, sa imong presensya kami na. Lord, ituwi kami. Abini ang kasing-kasing, O Lord God, para ma-absorb na po ang samay na tuntun ka namin. Dili lang dili ang sabtan, dili ang pinagpinagpuli. Let be your word ang magagula sa akong baba. Salamat sa pagmumma ng grasya. Jesus' name we pray. Okay. Kung atong basahon ng God, ang buong chapter 10, no? Buong chapter 10 sa 1 Corinthians 10, si Paul nagarimay sa taga-Corinto. Nagarimay sa taga-Corinto na dili nila sundlogon, dili nila pamarisan, o dili nila dapat magkaroon sila o kining lesson sa life sa mga taga-Israel during Exodus nila sa Egypt. Munay ikuha ni Paul diba sa buong chapter 10. No? Kung tanawan mo, kung basahon mo ang book of Exodus, ito gisulat kung paano sila giluwas sa Ginoo, gi-redeem, no? Gikuha sa Egypto. Nagkanto sila for pila ka years na nagiging slave sila. Then ang Ginoo, nakita sa Ginoo ang ilahang pag-antos. That's why i-redeem sila through sa life ni Moses. No? Dito sa Exodus, dali kung imong basahon na, before sila gibuhian sa Ginoo out sa Egypto, nagpakita ang Ginoo daghang milagro. Daghang milagro para matuo lang yun si Pero nga buhian niya ang Israelites. To the point na naabot na ang tanang firstborn sa Egypto na namatay. After Ana, gidilis na sila. No, doon gibuhian na sila, igawas na sila sa Egypt. Kausap ang Juan ni Pero, ibukod sila. Ibukod sila, iablihan sa Ginoo ang dagat para makatawid na. No? Then, kung nakatawid sila, abot ang time, kung wala sila makaon, itagaan sila sa Ginoo pagkaon. Kung wala, dito nila i-cultivate. So, baga, nagtanong, na bunga, wala. As in, literal nga namunit. So, milagro din siya. Wala sila mainom, ang tubig nigawas sa bato. No? Inaana ilang life. Kung tanaw mo, guided din sila. Literal na kauban nila ang Ginoo kasi kitang-kita nila sa ilang dalawang kamata kung usa ka powerful ang Ginoo. Amen. Ganun. And yet, pasaway gihapon sila. Wala gihapon nalipay ang Ginoo sa kadaghanan sila, tapos sila sa mga butang lagi kasagdagan sa Ginoo pero ginadili sa Ginoo. Kung baga kita na ganit mong ebidensya, then after sometimes makalimutan ka, balik ka sa old ways mo. Sinana pa wala na pasidunggan or na honor ang Ginoo sa ilahang mga Ginoo. So that's why ito itakel karon about honoring God. So, but first, ato sang sabton. Unsa ning honor? What is honor? Honor is regard with great respect. Pagka dako kay imong pagrespeto o pagtaho, inyong honor. So, inana ang dapat nilang gibuhat sa ilahang kinabuhi. Kaso lang, wala nila na tawag. Wala nila na nabuhat na. Although naaman, ba't kadaghanan? So, atong ikuan karon
atong himayon, no? How to honor God. So, mo man ang ato ang purpose karon sa ato ang tawag dito sa atong topic. Kung saan nato pag-honor ang Ginoo sa atong kinabuhi. Okay. Living mindfully. What is living mindfully? Dapat maging maingat ta sa atong kinabuhi, no? Magiging maingat ta, no? Maingat ta or always nato ginaisip or isipon na malipay ba ang Diyos sa atong ginabuhat, sa atong mga plano, o sa atong mga desisyon. Dapat always ta mo move forward, dapat tubagon mo sa nato na nga question. Before ta mo act. Kaya base niya ang atong nakunanhaan, atong naplanungan, dili malipay ang ginawa na. So, yun yung pag-honor. Okay, kung atong balikan, atong 1 Corinthians 10:31 nagaingon. So whether you eat or drink or whatever you do it all for the glory of God. Tanan natong pagabuhaton. Dapat mahimaya, mag-glorify ang Ginoo. Amen. Diba? Tanan. No? Sa Colossians 3:17, whatever you do in word or deed, do everything in the name of Jesus, the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. So kung maghimo ba ta o kining dili maayo, maghimo ba ta masama, sulti ba nato, maghimo na nato in the name of Jesus? Dili gyud. Tama. So, kini nga verse, duha ka verse, klaro kaayo na dapat mo konsulta sa Ginoo before naatay buhaton. Let's say, kung nagplano ka magtukod og negosyo, dapat konsulta na mo. It's parang isip nimo nga kuan mo nga kailangan mo og guidance sa Ginoo. Amen. Wala kay mahimo kung wala yung Ginoo. Amen. Yun siya. No? So, dapat sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, dapat mag-honor ang tanang aspeto. Kaso lang, kung atong itakil tanan, kasi mabuntagan ta. So, namili lang kung 6. No? Unom lang ka aspeto sa atong kinabuhi. Karon na atong discuss na dapat ma-honor ang Ginoo. Okay? First, honor God with our body. Sa atong pisikal, sa atong panlawas, dapat ma-honor nato ang Ginoo. Amen. Honoring God with our body involves looking after your nutrition, and exercise, and refraining from abusing your body with addictive substances, as well as engaging immoral activities. So inana ang pag-honor sa Ginoo sa atong lawas. Dapat dili ta pataka o kaon, no? Baga lami man gyud mo kaon. Kami karon ay matapos ang among Daniel fast. Marami excited ni pagkaugma kay makakaon na. So inana. Pero sa sa journey namo o sa experience namo sa Daniel fast, gitudloan mi nga dapat disiplinahon pud nato atong sarili sa atong mga ginakaon. Wala man giingon dili ka mukaon, but disiplinahon nato atong sarili. No, baga naa ba ning nutritional value? No, baga baka sobra na ni siya, no? Anything na sobra is masama. So yun yung kuha na siya. Baga then dapat mag-exercise pud ta. Amen. No, kasi kung wala mo kita exercise, atong puso, dili train, dili ta always on the go. Yeah, remember, yun ba? Go. And So, multiply. Multiply. Go and make disciple. Yan, paano yan? Kung Masakiton. di ka kabangon, kay sakit dili, sakit dito. Tama. Diba? So, kailangan yun na ito alagaan. Amen. Ang ato ang sarili. Ano man, kaya tamang gisumo ang Ginoo sa tuwa. Correct. Kailangan man mo physical na mo adto. So dili pwede, no? So kailangan nato na. So
sa 1 Corinthians 6:19 to 20, don't you realize that your body is the temple of the Holy Spirit Amen. who lives in you and was given you by God? You do not belong to yourself. For God bought you with a high price, so you must honor God with your body. Kini atong kaugalingon, kini atong lawas, dili naman guni ato Pagkamatyan na ni Jesus more than 2,000 years ago. So, natay pananagutan kung ato ni yama-yamaan. Natay pananagutan kung dili nato ni siya alagaan. Amen. Diba, kung naa kay isa ka butang, imo lang ipahulaman sa imong amigo. Karon, let's say, kining iPad, akong ipahulaman kay Romel. Kaya makita na ko nga, ipahulanan lang dito ni Romel. Wala gyang pingan. Butang lang sa kalsada, mainitan, malipay kahit ko anak. Dili. Dili, gyud no? Mm-mm. So, isipon na to, hindi ato ang lawas, dili ni ato Amen. So, dapat natay pagkabuhato na alagaan nato ni. Dili Amen. man ta magpuyo ining lawasa forever kay manto man kita sa langit. But obligasyon nato na alagaan nato ni para ma-maximize nato ang atong pagstay diri sa kalibutan. Ma-maximize nato kay naa may isugo ang Ginoo sa tuwa. Kailangan magkita muliho. So kailangan nato ning physical nato nga lawas para sa pagtuman. Okay? Dili lang nato alagaan atong sarili para lang sa atong sarili, kundi sa buluhaton. Ang rason na para sa buluhaton sa Ginoo nga gi-assign niya sa tuwa. Amen. So, kanya-kanya tang assignment. Na kailangan nato kailangan natin ng physical na to para mabuhat nato na. Okay, next.